maging active ka, kumbaga consistent, maging consistent ka sa pag-upload mo ng mga videos sa YouTube channel mo. Okay guys, good morning. Welcome back again to my channel, no? And for today's video guys, i-share ko sa inyo yung reasons kung bakit ako nag-start mag-vlogging. At kukwento ko kayo ng mga naging experience ko nung gumawa ako ng unang YouTube channel. Bali, itong channel na to is pang second YouTube channel ko na. So, kukwento ko kayo mamaya habang papasok tayo sa work. So, bali ngayon, nagre-ready lang tayong pumasok sa trabaho. Tapos mamaya habang papasok sa trabaho guys, ay kukwento natin yung mga dahilan kung bakit ako nag-start mag-vlog, no guys. So, yun guys, no, let's go! Okay guys, good morning. Okay guys, papasok na tayo sa work ngayon. Okay, good morning sa inyo. Welcome back to my channel guys. Ano ba yung video ko ngayon, no? Tungkol saan ba tong video na to na ginawa ko ngayon? Ayun, bakit ako nag-start mag-vlog? Kasi gusto kong gumawa ng video. Ayun, gusto kong mag-create ng mga videos, no? Quality videos. Pero hindi ko pa alam kung anong klaseng video. So, pwedeng travel. Ito, yung ginagawa ko ngayon. So, yung napili ko ngayon is motovlogging. Pero kung tutuusin, maraming maraming options kung ano yung content na pwede mong gawin sa pagbibideo, no, sa pagba-vlog. So, nasagot ko na ba yung yung reason ko. So, bakit gusto ko mag-vlog, bakit gusto ko mag-video? It's simply because gusto kong gumawa ng mga video. Masaya ako. So, yun, satisfaction, no, pagka nakagawa ko ng mga quality videos. Nakukunan ko yung daily lifestyle ko. Do-document ko siya. Ayun guys, ikukwento ko lang sa inyo kasi way back 6 years na rin. Halos 6 years or 7 years na rin yung nakakalipas, no, nung unang-una akong gumawa ng YouTube channel. Bali, hindi ito yung first time na gumawa ako ng YouTube channel. Kumbaga, pangalawang attempt na to guys, yung paggawa ko ngayon ng YouTube channel. Bali, yung isa, yung nauna, ginawa ko siya 6 years past 6 years na siya. So, yung content na yun tungkol sa mga kasi nahilig ako sa mga shoes. So, restoration, design ng mga sapatos. So, yun ang naisip kong content dati nung gumawa ako ng first YouTube channel ko. Siguro mga around 10 videos lang yun. Bakit ko siya hindi tinuloy? Para kasing ang mindset ko noon is gusto ko lang kumita. Gusto kong magkaroon ng pera, extra income. Nung time na yun, ang dami ring sumikat na mga YouTuber, mga vlogger. Tapos, bago ko sinimulan yun, na mahilig na ako talagang manood ng mga video sa YouTube. Tapos, ayun, may mga may mga nag-upload ng video na pinapakita nila na sumasahod sila sa YouTube. Tapos, ayun, namangha ako, nainggit ako. Sabi ko, gumagawa naman ako ng mga video, nagbibideo lang ako ng mga walang kakwenta-kwentang bagay. Pero, bakit sila, nag-post sila, or nag-upload sila ng mga video nila sa YouTube? Kumikita sila, no? So bakit hindi kaya rin ako maggumawa ng YouTube channel ko? May kita naman pala pagka ganoon, may sweldo, YouTube sweldo. Kasi yun, gumawa ako ng YouTube channel ko, yung sneaker vlogs. Tapos, ayun, kasi nga dahil nga umaasa ako na may kita pala doon, yun pala, kailangan mo pala ng alagaan yung channel mo, YouTube channel mo, no? Gumawa ka ng mga content, mga quality content na video. Kailangan mo palang gumawa ng mga ganon, engage ka sa mga subscribers or sa mga viewers or sa mga sino yung nanonood ng YouTube mo. Maging active ka, kumbaga maging consistent ka sa pag-upload mo ng mga videos sa YouTube channel mo. So ganon naman yung ginawa ko, no guys, no? So every week may post ako ng mga video na tungkol sa mga shoes, pagkukulay ng sapatos, sa pagre-repair kapag nahihiwala yung yung sole, pagdidikit, ganyan, lahat basta all about shoes. 'Yon. Tapos ang naramdaman ko, parang nawalan ako ng gana kasi ginugusto ko agad yung inaasam ko agad yung maraming viewers. Inaasam ko agad yung maraming subscribers. So, na-realize ko hindi pala ganoon hindi pala ganoon kadali, guys. So, dadaan ka sa butas ng karayom. So, kailangan mo trabahuhin talaga yung YouTube channel mo.
lahat ng paraan. Kung gusto mong mag-succeed, maging successful yung ano mo, YouTube channel mo. So, dahil doon, tapos sumabay pa, no, lumabas yung first baby namin ng wife ko, kambal pa siya, no, kambal pa yung lumabas. So, wala kang katulungan si wife na sa pag-aalaga kasi nga first baby namin yun tapos kambal pa, no. So nahati na yung attention ko, nahati na yung oras ko sa pag-vlog, pag-video, sa pagtulong sa wife ko. So mga first 6 months yata yon na inaalagaan namin yung twins. So nawalan na rin ako ng yung frustration ko sa pagkita tsaka sa pag-gain ng followers tsaka viewers sa YouTube at saka yung paglabas ng kambal nung una naming anak ng wife ko. So ayun yung naging reason kung bakit tinigil ko na yung pag-YouTube na yun. At isa pa, kasi wala akong confidence wala akong confidence, no. Hindi ganun yung build up yung confidence ko sa ganun. Although pangarap ko maging vlogger din talaga. Yung pagsasalita mo sa public, yung kahit nga sa loob ng bahay, maiilang ka pa eh. So, yun, yung hiya na yun, dala ko pa rin yun hanggang ngayon sa paggawa ko nitong YouTube channel ko ngayon. Pero minsan na-overcome ko na naman, no. So napag-aaralan ko kung paano maging confident sa public speaking. Pero alam mo sarili ko na hindi pa rin ganun siya build up. Nagsimula muna tayo mag-vlog yun. In short, beginner pa lang. Pero ayun, bumalik kasi yung bumalik yung hilig ko sa pagbablog after ilang years pa. Almost 6 years or 6 or 7. So ayun guys, no, yun yung reason ko kung bakit nag-start ako ulit mag-vlog. Dahil kasi nga gusto ko, kumbaga, kung gusto mo isang bagay, kahit tumagal pa yan, no, kahit maraming hadlang, may mga pumipigil sa'yo, may mga aberya, itutuloy mo pa rin yan. Gagawin mo pa rin yan kung gusto mo isang bagay, no? Dahil nga gusto kong mag-video, no? Basta video lang. wala pa akong ang napili ko kasi ngayon yung motovlogging, no? So sana, pagtuloy-tuloy na to ngayon. Ang learnings ko, no, sa pag-YouTube, sa pag-vlog is yung mindset natin. Alisin natin yung kikita agad tayo, no? Alisin natin agad yung pagnanasa natin na kumita agad, magkaroon ng maraming viewers, magkaroon ng maraming subscribers. Sa pag-start ko ngayon ulit ng vlog, ang mindset ko ngayon is yung makagawa ako ng mga video, mga creative videos, quality videos, no. Although hindi natin matatanggal sa natin, no, sa kagustuhan natin or sa isip natin na gusto natin kumita dun sa ginagawa natin para kahit man lang mapalitan ng income yung ginagawa nating effort sa pagbibideo is nandun talaga. Pero pilitin nating tatak sa isip natin na bigyan natin ng pansin or bigyan natin ng value yung passion natin. So kung ano yung passion natin, no, bigyan natin ng value. So huwag tayong umasa agad na may kapalit, kasi kung masaya ka dun sa ginagawa mo, no, kahit di ka kumikita, at least masaya ka kasi nasasatisfy ka dun sa ginagawa mo, no, nag-enjoy ka. Although nahihirapan ka kasi nagbibideo ka, nagba-vlog, mag-i-edit ka, mag-iisip ka ng content, iisip ka ng title, iisip ka ng thumbnail. Maging masaya na lang tayo kung So, ganun yung mindset ko ngayon, no, guys. Kasi nga, matagal ko na rin tong gustong gawin, no, yung pagbibideo, yung pagbo-vlog. So, ang maging problema ko lang nun is yung, syempre, number 1, yung hiya. Kasi mga gadgets, madali naman yan. Kung meron ka namang source of income, pwede kang bumili ng action cam, pwede kang bumili ng camera, at yung iba pang accessories, tripod, ganyan. Number 1, yung hiya, no? Tsaka yung ilang. Kasi iniisip kasi natin agad, nahihiya tayo sa mga kakilala natin sa kapitbahay, kahit yung mga kakilala natin, kaibigan. Kasi nahihiya tayo mag-vlog, no? Nahihiya tayo mag-video, nahihiya tayo magsalita sa public. Yun yung number 1 kong reason ko bakit sa tagal ng panahon, ngayon lang ako naglakas ng loob mag-vlog. Pero syempre, matanda na, hindi naman matanda, no? medyo umidad lang. Saka tayo ulit bumalik sa pagbablog. Sana, pinagpatuloy ko na lang. Hindi mo na ako umaasa na, although, merong katiting na pagnanasa na kumita, nandun yun. Pero, hanggat maaari, wag na nating isipin palagi. So, ang isipin na lang natin is, paano natin
i-express yung sarili natin. Paano natin i-convert into a vlog yung pag-express sa sarili natin, no? Yung passion ba natin, yung kagustuhan natin na gawin yung bagay na to na gusto natin. Pasensya na kayo, no? Ganito talaga ako mag-explain. Pero sana nagigets nyo naman yung ano, guys. So, ayun. So, sana, guys, no? Nagustuhan nyo tong content ko ngayon, no? Sana natulungan ko kayo yung ibang, nag-firing, vlogger. So, pwede naman tayong magsimula sa mga video na gusto natin, no? Pwede naman hindi rin motovlogging. Marami, guys. Depende sa inyo, sa skills nyo, no? Depende sa gusto nyo na video na gawin nyo. So, create ako ng YouTube channel na nag-create ako ng YouTube channel which is gusto ko rin siyang maging successful dahil naging passion ko na rin siya, no? Naging passion ko na rin tong pag-video. Una kasi video lang, no? Yung mga halimbawa, makita kong bundok doon malapit sa amin, binibidyohan ko. Pero wala pa akong idea nun sa YouTube, no, guys. Pwede mo palang i-document yon. Kumbaga, gumagawa ka ng maraming files ng video, tapos isi-save mo siya sa isang malaking storage, no, which is yung YouTube. Tapos, kung gusto mong balikan yung mga sayang oras, ispuntahan mo lang yung YouTube channel mo, tapos panoorin mo na. Ayun. So, yun guys, siguro nasabi ko na yung lahat ng gusto kong sabihin, no. It's all about the reason why I started YouTube vlogging. Nax English! So yun guys, siguro dito ko na tatapusin tong vlog na to. Baka dito ko na tatapusin to, guys. So sana nagustuhan nyo. Please like, comment, and share. And subscribe na rin kayo, guys. So yun guys, nandito na lang. Maraming salamat sa inyo, guys. See you soon. Alright.